Isang magandang morning po sa inyo pong lahat ng Sunday mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon ay tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ayan, busy-busy pa. At papunta tayo ngayon sa Pantabangan dahil sa Couples Seminar. The happiest people on earth. Ayan, ang pinakamasayang tao. Sino kaya? Yung bang mayaman? Yung mayaman na mayaman? O yung maraming kaibigan, o yung maraming ari-arian, o lahat ng gusto mo nabibili mo. Parang pares lang sa mayaman yun. Ano? Sino ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa? Tayo po ay manalangin para po ating pong malaman mga kapatid. Sa aming mapagmahal na Diyos na gumawa ng langit at ang lupa, nagbigay sa amin ng buhay, sa mga oras na ito, O Diyos, aming inilalapit ang aming pong pag-aaral. Aming pong dalangin, O Diyos, ang Psalm 16:11. Inyo po nawa kaming gabayan upang aming matutunan ang mga kalooban po ninyo at matutunan namin paano pinakamaging masaya tao sa sanlibutan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Naranasan nyo na po bang maging masaya? Ako, masaya ako kapag nai-hit ko yung goal ko kapag ako'y tumatakbo. Ngayon, medyo dumami activities kaya hindi na tayo nakaka-goal. Dahil tamang takbo lang ngayon, no, tamang exercise lang. Kasi nga yung goal lang natin ngayon makatakbo tayo ng 10K. So yun ay idinadalangin natin sa Panginoon. Pag natakbo ko yun, pinakamasaya na rin ako sa mundo. Kasi syempre natakbo mo yung first time, no? Magiging first time yun sa buhay ko. Yung iba siguro marami ng beses na natakbo yun. O yung iba nga nagmamarathon pa. Pero yun first time ko, yung 10K. So aking natatakbo pa lang ay nasa 6.5 kilometers. So 3.5 na lang. So yun na lang ang kulang. Pero anong goal natin mga kapatid para tayo ay maging pinakamasayang tao sa mundo na ito, sa ibabaw ng lupa na ito? Sabi po dito sa 16:11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sabi dito sa Psalms. Kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. So ang pinakamasayang tao sa mundo mga kapatid ay ang mga taong nasa kamay ng ating pong Panginoong Diyos. Yes, dahil sa ating Panginoon mayroong satisfaction. Dahil po ang kasayahan ay doon sa pagiging satisfied sa buhay. Wala nang higit pang sasaya sa satisfaction. Kapag satisfied ka, pinakamasaya ka mga kapatid. Bakit? Dahil hindi yun basta-basta nakukuha yung satisfaction sa buhay. Maaring marami kang pera ngayon pero hindi ka satisfied. Di ba? Maaring natapos ka ng pag-aaral pero hindi ka pa rin satisfied. Maaring yun ang goal mo. Kapag may goal ka kasi, satisfied ka na nun. Di ba? Masaya ka na nun. Ako pag dati nun gusto ko lang makatakbo ng 1 kilometro na tuloy-tuloy na hindi naglalakad. Nung una, masaya ako noon. Pero nung sumunod na, hindi na. Kasi gusto ko nang may maabot pang goal na iba. So, kita nyo, hindi na kontento ang tao. So, ganoon din, no? Kung ikaw ay gusto mo magkaroon ng cellphone, pangarap mong cellphone na babili yun, magiging masaya ka kapag ka nabili mo yun. Kaya lang sa una lang yun. After nun, kapag matagal na sa yung cellphone, ay maghahangad ka uli ng mas maganda uli doon. Dahil natagpuan mo yung cellphone mo, mayroong kulang. At kailangan mo mag-upgrade. Yan. Walang katapusan yung pag-upgrade. Kahit sa sasakyan mga kapatid, walang katapusan ang upgrade ng sasakyan. Maaring meron ka ngayong sasakyan na sedan, pero gusto mo naman ng pick-up. Ganyan yan eh. Oh. Kasi may mga kaibigan ako, may mga sasakyan. Ang gusto naman nila, pick-up naman. Gusto nila yung mas malaking sasakyan naman. Yan. Yung iba na mayroong malaking sasakyan, gusto naman nila na sasakyan na matipid sa gas. Ganyan talaga ang buhay, hindi nasasatisfied. Tanging sa kamay ng Panginoon tayo pwedeng masatisfied mga kapatid. Sabi dito, huwag isipin na kapag lumakad ka kasama ni Jesus ay kailangan mong lumakad sa anino. Ang pinakamasayang mga tao sa mundo ay silang mga nagtitiwala kay Jesus at masayang gumagawa ng kanyang kalooban. So sino daw po yung pinakamasayang tao
sa mundo? Yung lumalakad kasama ang Panginoon na gumagawa ng kanyang kalooban. Yes po, yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon, kapag nahihit natin yun ay tawag dito, tayo ay pinakamasaya sa sanlibutan na ito. Nagtitiwala at gumagawa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil yung kalooban ng ating Panginoon, as is na yun eh. Di ba? Ano yung kalooban ng Panginoon? Nandun sa 10 utos. Ibig sabihin, wala nang iba pang kalooban ng Panginoon bukod doon. Mga kapatid ko, yung pong mangaral ng mabuting balita, isa sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, bilang pagsamba sa Panginoong Diyos, dahil ipinapangaral mo siya, di ba? Yun yung isa sa mga enumeration o tawag dito ABC, no, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Bagkos sumamba ka sa tunay na Diyos at mangaral ka ng mabuting balita. Kasama yun, mga kapatid. O, kasama po yun. Kasi nga, di ba, sa panahon ni Jesus Christ, minagnify niya yung kautusan. Pag sinabing minagnify, mga kapatid, kapag normal na tingin lang natin sa dahon na makikita natin. Pero pag may magnifying glass, may kita mo pati ugat. So, ganun ang ginawa ng Panginoon sa 10 utos. Kaya nga sabi niya, no, yung pong mapuot ka sa iyong kapwa, nagkakasala ka na ng pagpatay. Yung tumingin ka ng malaswa sa babae na hindi mo asawa, na nagkakasala ka na ng pangangalunya. Yun po, ganun po mga kapatid. Bakit? Dahil yun ay sinabi ng ating pong Panginoon. Minagnify ng Panginoon ang kanya pong kautusan. Kaya kung gusto po natin masatisfy sa ating buhay, sa puso natin, maging masaya tayo, dapat na magtiwala tayo at gumawa sa kalooban ng Panginoon. Pag sinabi magtiwala sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya to eh. Pero kayo na po ang bahala. Ganito po yung kalagayan namin financially, pero kayo na po ang bahala, Panginoon. Sabi ito, mula sa buhay ng mga sumusunod sa Kanya, ang kaguluhan at kawalang kasiyahan ay iwinawaksi. Maari silang makaharap sa pagsubok at kahirapan. Ngunit ang kanilang buhay ay puno ng kagalakan sapagkat si Kristo ay naglalakad sa tabi nila at ang kanyang presensya ay nagpapaliwanag sa kanilang landas. So sabi po dito, mga kapatid, kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon at nagtitiwala tayo sa Kanya, tayo po ay lumiliwanag yung ating landas. Nagiging panatag po tayo. No? Tayo ay nagiging panatag sa buhay, na satisfied tayo, nagiging masaya tayo. Kapag bumangon ka sa umaga, bumangon na may papuri ng Diyos sa iyong mga labi. Kapag lumabas ka upang gumawa, humayo ka na may panalangin sa Diyos para sa tulong, maghintay ng dahon mula sa puno ng buhay. Ayan, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang lagi mong iniisip ay ang ating Panginoon, sa pagbangon po natin, ang iniisip natin, tayo ay magdi-devotional, tayo ay blessed, mga kapatid, at ang kulang na lang sa atin yung dahon ng buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kulang na lang sa atin ay mapunta doon sa langit na bayan. Para bagang nasa pier tayo, no? Ready ka na, may ticket ka na tawag dito, na scan na yung mga gamit mo, alam mo na kung saang eroplano ka, ang kulang na lang yung pupuntahan mong lugar. Nandoon ka na. Yan. Kung tayo ay ready sa pagdating ng Panginoon, no, lagi ka nagdi-devotional, nandiyan yung pangangaral mo, nandiyan yung pangingilin mo, nas pagsamba mo sa tunay na Diyos, iniiwasan mo ng magkasala, ready na sa langit, mga kapatid. So hanggang dun lang yon, yung pong utos ng ating pong Panginoon, yung kalooban ng Panginoon sa atin. No, yung pagtanggap kay Jesus Christ bilang personal tagapagligtas, ibig sabihin, siya lang ang iyong Diyos, wala nang iba. Nasa 10 utos pa rin yun actually. Dahil yun ay magnifying yun noong kautusan na ikaw ay manampalataya sa Diyos. Yan po yun, mga kapatid. Magpapahinahon at mapapanariwa ka nito na pinupuno ang iyong puso ng kapayapaan at kagalakan. Yan ang pinakamaganda, yung kapayapaan at kagalakan. Ituon mo ang iyong mga isipan sa tagapagligtas. Lumayo ka sa kaguluhan ng mundo at umupo sa lilim ni Kristo. Kasi ang sanlibutan, ang kasiyahan ng sanlibutan ay one shot, one happy. Ibig sabihin, mga kapatid, isang bugso lang ng kasayahan.
after nun, gagawa ka uli ng kasayahan. Pero yung kapayapaan, kagalakan sa Panginoon, anumang event ng buhay mo, mayroong kagalakan, mayroong kasayahan. Bakit? Hindi ka naboboring. Bakit? Dahil nag-iitay sa pagdating ng Panginoon eh. Alam mo na, naalala ko yung sinabi ng isang mangangaral na sabi niya, dahil ayaw niya yung 10 utos, sabi niya, na wala, sa 10 utos, nasaan dyan yung magbautismo ka? Pang 11 na yun. Yung mangaral ka, pang 12 na yun. Hindi niya alam lahat yun ay minagnify ng Panginoong Diyos. Kaya nga si Jesus Christ, sabi sa Isaiah, di ba? Siya'y naparito para mag-magnify ang kautusan. Sa Isaiah chapter 45, minagnify niya yung kautusan, mga kapatid. Pinalawak niya. Kaya tayo dito, mga kapatid ko, no, magkakaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan kung sinusunod nga natin yung kalooban ng Panginoon at hindi ng mundo. Yung layaw ng mundo, mga kapatid, gusto ko sabihin na ito'y panandalian lamang. No? Panandalian lamang yung layaw ng sanlibutan. After nun, mabuboring ka na naman at gusto mong maghanap na naman ng iba na ikasasaya mo. Yan. Pero kung nasa Panginoon, mayroong kapayapaan tuloy-tuloy at mayroong kagalakan na nagmumula sa Kanya. Pagkatapos, sa gitna ng ingay ng araw-araw na pagpapagal at salungatan, ang iyong lakas ay mapapanibago. Yan. Kapag mayroong problema, di ba? Talagang kinakailangan natin umupo paminsan-minsan at isipin kung paano bumaba ang tagapagligtas mula sa langit, mula sa trono ng Diyos upang ipakita kung ano ang maaring magawa ng mga tao kung ipagkakaisa nila ang kanilang kahinaan sa kanyang lakas. So isipin po natin, mga kapatid, paano itong si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa langit upang mamatay sa atin. Kung ating iisipin yon, ang dapat nating isipin hindi natin masasagot yung tanong na yun, paano nangyari yun? Hindi natin masasagot yung tanong na yun na yung ating Panginoong Diyos nagkatawang tao namatay. Hindi natin kayang sagutin yun. Pero ang pinaka-the best na isipin natin, tayo ay makipagkaisa sa lakas ni Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya, pagyakap sa Kanya, pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil, sabi dito, dahil nagkaroon tayo ng panibagong lakas sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, maaari tayong magpatuloy sa ating paglalakbay na nagagalak. Yan, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ka nakipag-ugnay ka sa Panginoon, mayroong kang nadudugtungan yung buhay mo na maglakbay na masaya ka. Yung mga may asawa, yan, dati nung single talaga naghahanap ka. Ngayon yung may asawa ka, ay nadugtungan ang iyong buhay na mayroong kasayahan. Yan. Kaya lang pag may puro away sa tahanan, hindi kasayahan ang paglakad minsan ng mag-asawa, kundi kaguluhan. Yung langit ay nagigihimala impyerno. Pero dapat maiwasan yun, dahan-dahan lang. Paminsan-minsan pwede mag-away. Pero hindi dapat lagi. Dahil kailangan ng paglalakbay natin na mag-asawa ay napakasaya. Masaya dapat. Mapinupuri ang Panginoong Diyos. Dito pinupuri siya sa pribilehiyo dahil ang sikat ng araw, ang pagmamahal ni Kristo sa buhay ng mga taong nakakasalamuha natin. Dito, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng lakas kapag kasama natin ang Panginoon. Di ba nga, sabi ni Jesus Christ, ang isa ay mahina. Kapag dalawa kayo, malakas kayo. Yeah. Kapag tayo ay nasa Panginoon, huwag natin isipin na tayo nag-iisa. Tayo ay may kasama si Jesus. So, dalawa pa rin, di ba? Pagkadalawa, may lakas. Ay ang Panginoon ay malakas, tayo ay mahina. Paano magiging 100% po yun? Yung lakas natin. Ang lakas lang natin 10% Pero ang lakas ng Panginoon 100%, di 110 na yun. Kahit pa zero yung lakas mo dahil sobrang mong hina, ang lakas ng Panginoon 100%, 100% pa rin. Yan, mga kapatid, 100% ang lakas ng ating Panginoon. Kung makipag-ugnayan tayo sa Kanya, makikipag-collab tayo sa ating Panginoon. Yan yung word na yan, collab, parang vlogger lang. Tawag dito, tayo ay higit na malakas kesa sa mga kaaway, kesa sa mga kampon ni Satanas, di ba? Ang mga lingkod sa langit ay naghihintay na makipagtulungan sa mga tao upang makita ng mundo kung ano ang maaring maganap sa tao sa pamamagitan ng isang pakikipagkaisa sa banal. So sino daw po naghihintay sa atin? Ang mga lingkod sa langit, mga anghel. No, tinitignan nila ano magiging resulta
kapag ka ang mga taong makasalanan ay nakipagtulungan sa ating Panginoong Diyos, anong higit na magagawa kapag nakipagtulungan sa ating Panginoong Diyos? Di ba nga kapag ka tayo yung mahanap ng kasama ng helping hand, napakalakas. No, ako'y nagbuhat ng styro na may isda na tuna galing rum doon. Hindi, napakahirap buhatin kapag kailang mag-isa. Buti na lang doon sa pier at doon sa barko ay nakasabay namin si Pastor Peter Moral, pastor ng Pasay English Church. Ngayon, dahil taga-Romblon din siya, taga Sibuya. Si Mrs. naman ay taga-Romblon. Halos malayong pinsan niya yun. So, nung bumaba na kami, napakagaan nung isda na may styro kasi dalawa kami nagbubuhat. Pero nung umuwi na sa Nueva Ecija, bumigat na. Kasi ako lalabag isa nagbubuhat. Si Mrs. bubuhatin, kaya lang hindi ganun yung lakas niya. Mabigat talaga, mahirap. Kaya kapag meron tayong katulong at tayo tinutulungan ng Panginoon, napakagaan ng buhay. Yan, ano? Kapag ikaw lang ang mag-isang nabubuhay, ikaw lang yung tumatahak ng sarili mong landas, mabigat di ba? Tapos umaasa pa sa yung pamilya mo, napakabigat Buong pamilya mo, yung anak mo, yung nanay mo, yung magulang mo, o yung mga pinsan mo, mga kapatid. Pag ikaw lang ang mabubuhay mag-isa, napakabigat mga kapatid Napakabigat ng buhay. Pero kung kasama natin ang Panginoon, abay magaan ang buhay mga kapatid. Magaan ang buhay kahit na marami mga pagsubok sa buhay. Ayan. Silang mga nagtalaga ng katawan, kaluluwa, at ano pa? Kaluluwa at espiritu sa paglilingkod sa Diyos ay patuloy na tatanggap ng panibagong pisikal, mental at espiritual na lakas. Ang mga hindi maubos na supply ng langit ay nasa kanilang abot kamay. Ibinigay ni Kristo sa kanila ang buhay ng kanyang buhay. Ayan mga kapatid ko, no? Sila pong mga nagtalaga, tayo pong mga nagtalaga ng katawan natin, ng buong kaluluwa natin, ng espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, no? Pag sinabing kaluluwa, buong pagkatao natin. Yan. Buong pagkatao natin. Kasi pag sinabing kaluluwa, yung mental natin yung karunungan natin Buong pagkatao nga mga kapatid No? Yung pong paglilingkod natin sa Panginoon, araw-araw na rejuvenate tayo. Yan, rejuvenation sa mga product na pampaputi. Ibig sabihin kapag tayo ay nagtalaga sa ating Panginoon, ang sinasabi natin, ang buhay natin, fresh uli sa kinabukasan. Alam mo yun, may naranasan mo na ba yung natulog ka ng gabi? Na yung emosyon mo galit, worried, di ba? Nag-aalala. Pagising mo, ganun pa rin. Napakabigat pa rin ang dibdib mo, napakahirap pa rin ang iniisip mo. O baka hindi ka na nagising sa umaga. Pakahirap mabuhay ng ganun, ano? Pero yung payapa ka, may kagalakan ka sa puso mo, satisfied ka sa Panginoon, pagkagising mo, napakagaan ng pakiramdam mo. Bakit? Fresh na fresh. Fresh na fresh sa Panginoon. Buhay na buhay. Kahit na may problema ka, may suliranin ka, itulog mo lang yan kasama ang Panginoon pagising mo. Bago na naman. Pero kung hindi ka nabubuhay kasama ang Panginoon at puro problema ang nasa isip mo, pagising mo sa umaga, parang ang bigat ng buhay mo, di ba? So hindi dapat ganun mga kapatid Kaya pinapayo dito, tayo ay sa Panginoon. Ang banal na espiritu ay naglalabas ng pinakasukdulang kalakasan nito upang gumawa sa isip at puso. Sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa atin ay makakamit natin ang matagumpay na mga tagumpay na dahil sa ating mga depekto sa pagkatao at sa kaliitan ng ating pananampalataya ay tila imposible sa atin. Ano daw po yung tila imposible sa atin? Yung pong depekto ng sabi dito, sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa atin ay makakamit natin ang mga tagumpay na dahil sa ating mga depekto sa pagkatao at sa kaliitan ng ating pananampalataya, tila imposible sa atin. Imposible naman talaga na tayo magtagumpay sa buhay na ito. No? Dahil maliit yung pananampalataya natin at depektibo ang ating pong buhay. Pero kung sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon ay makamit natin, may tunay na tagumpay mga kapatid. Kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Hindi natin kaya mga kapatid. Parabagang ang ating Panginoon, parang fuse. Diba? Parang fuse. Napaandar uli yung buhay natin dahil sa biyaya ng Panginoon. Parang fuse.
Alam mo yung motor ko na yan, yung nilagyan ko ng tricycle, eh, namatay yan doon sa malapit kila Nanay Bilin. Ibig sabihin na blackout siya. Sobrang blackout. Napunta na, alam mo naman dito sa Nueva Ecija, kung saan ka titigil doon sa madilim pa na part. Parang haunted daw yung bahay. Walang kung haunted daw, walang ilaw eh. Meron bang ganung kagandang bahay, walang ilaw? Kahit sa paligid, walang ilaw. Eh, madilim. Ibig sabihin, abandonado yung bahay. Ang kailangan lang pala, fuse. Yun eh, nagpatulong pa ako kay Brother Jason Nicolas na hatasin yung tricycle ko pauwi. Oh. Biruin mo, tinawagan ko pa siya kay San Antonio. Oh, nasa hain na ako. Buti lang mabilis yung responde si Brother Jason na Nicolas. No, pinagawa ko doon sa nag-aayos ng motor. No? Bumili ako battery. Basta may binili ako na mahal. Ayun lang pala, ang kailangan lang pala ng motor, fuse. Halagang 5 piso, mga kapatid. Pero bumili pa ako ng mahal, sobrang mahal. Ano? Alam mo, kahit na ganyan eh, kahit na anong idagdag natin na effort, kahit gaano kaganda yung effort natin, imposible na tayo ay maligtas. No? Imposible na tayo maligtas. Kailangan alam natin yung depekto natin. Kailangan alam natin yung pangangailangan natin. Ang pangangailangan natin hindi yung mga bagay na nais natin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya yung kailangan natin. Kasi nga doon sa motor ko eh, bumili ako ng bagong battery, change oil ko na, bagong filter. Hindi pala yun yung need ng motor, di pala tumatakbo yung motor. Nilagyan ko na ng gasolina, pinultak ko na para sigurado. Pero hindi yun yung kailangan ng motor. Kailangan ng motor yung fuse. Sa halagang 5 piso, doon talaga ako nagmangha. Kapatid, gumastos ako lang mahal para mapatakbo yung motor. Ang kailangan lang pala ng motor, fuse, maliit. 5 piso lang. Sa atin mga kapatid, maaaring gumastos tayo ng malaki, may effort tayong ganun katindi, pero ang kailangan lang pala natin ng biyaya ng Panginoon, libre pa, walang bayad. Di ba? Tayo naghahanap pa ng kasiyahan, naghahanap pa ng para tayo ay magalak, para tayo ay magkaroon ng ganito, para tuloy-tuloy yung kasiyahan natin. Ito yung pakiramdam natin, feel na fresh na fresh. Naghirap pa tayo, nag-effort pa tayo. Ang kailangan lang pala natin, biyaya ng Panginoon, pagmamahal ng ating Panginoon, libre pa. Di ba? Madali pang makamtan. Yeah. Sa bawat isa, sabi dito, na nag-aalay ng kanyang sarili, ito yung pinakauli, sa Panginoon para para sa paglilingkod, na walang itinatago. Ibig sabihin talagang bukas ka sa Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako, pero ito yung nasa isip ko eh. Ito yung kalooban ko eh. Makasalanan ako eh. Wala eh. Pero gusto ko maglingkod, Panginoon. O kahit hindi. Minsan nga, sabi ko sa Panginoon, kahit hindi na ako maligtas, Panginoon, basta maglilingkod lang ako sa iyo kasi makasalanan ako eh. Maaring ganun. Pwedeng ganun yung pagtatalaga ko sa Panginoon eh. Kahit hindi na ako maligtas, Panginoon, mapunta na ako sa impyerno, basta maglilingkod lang ako sa iyo. Kasi makasalanan ako eh. Di ba? Italaga natin yung buhay natin sa Panginoon. Ay ibinigay ang kapangyarihan para sa pagkamit ng hindi masusukat na resulta. Ayan. Ano yung hindi masusukat na resulta, mga kapatid? Walang hanggang kasiyahan, magpakailan ba man sa kamay ng Panginoon. So, ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa, yung nagtalaga ng kanyang buong buhay sa Panginoon Diyos. Ayan. Yan ang pinakamasaya. Sabi sa 16:11, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan at sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Yan. Tunay ang kasiyahan sa piling ng ating Panginoong Diyos. At sa mga oras na ito, mga kapatid, patuloy po nating sambahin ang ating tagapagligtas. At ngayon po ay tayo ay magkakaroon na naman ng prayer. Inyo po mga prayer request ay kasama sa panalangin namin. So kasama sa panalangin ang ating pong pagpunta sa pantabangan ng mga kapatiran, ang mga couples na makikinig ng seminar ni Pastor Nick Francisco. Ingatan nawa ang bawat isa sa atin, lalo na si Pastor Nick, napapunta roon. At tayo ay matuto ng mga tungkol sa pinakamasayang pag-aasawa. Yan. Dahil napakahalaga nito, mga kapatid, hindi biro yan. Nakamamatay yan. Yung pag-aasawa, kapag naghiwalay kayo, nakamamatay yan. Delikado yan. Nakasisira ng buhay yan. Nakasisira yan ng pamilya kapag hindi natin naayos yung ating pong pag-aasawa. Di ba? Kaya mahalaga na umatid sa seminar. Anong 1,000 lang yung registration? Anong kapalit noong 1,000?
lalong pagkakaroon ng masayang pamilya. Yan, buo ang pamilya. Secure mo na hindi kayo talaga maghihiwalay. Secure kayo na ang pamilya niyo sa Panginoon. So, isama natin sa panalangin yan. So, tayo po ay mananalangin na, pero bago yon ay tayo po ay makapakinig ng awit papuri sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo, Brother Melvin, ay tayo po ay manalangin na. God bless po sa inyong pong lahat, mga kapatid. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am low. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone, at the river I stand. Guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am low. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Amen mga kapatid. Salamat po Pastor sa napakagandang mensahe. Napapanahon sa atin yan. Pinakamasayang mga tao. Ako po. Ako'y nakarelate po dito sa ating lesson po. Dahil isa ako sa taong hindi makontento. Dati po. Isa ako sa taong hindi makontento. Nagkaroon ako ng dati sabi ko makagraduate lang ako ng college ay
ako ay makapagtatrabaho na ng kahit anong trabaho. Nakapagtrabaho ako sa Lasal, doon sa Manila. Tapos naghangad pa ako ng mas malaking sweldo. Nakapagtrabaho ako sa barko. Sabi ko, sarili ko hanggang 10 taon lang, sapat na. At makakaipon na ako. Dito na ako nagtatrabaho sa Pilipinas. Nalumipas sa 10 taon, kulang pa rin. One more year, hanggang 15 years. Sabi nila ng Panginoon, stop. And then pag sinabi ng Panginoon na stop, you should stop. Otherwise, your life will stop. Galing, ano? So, and then sa ngayong panahon na ito, ako ay natutong makontento. Yun pala ang sikreto. Bakit ako nakontento? Kasi ako ay lumalapit sa Panginoon patuloy. Hindi sinataas yung aking sarili. Ano po? Tinataas ko si Jesus. Dahil si Jesus yung nagbibigay sa akin ng contentment. Ano po? Contentment sa kanyang mga pangako ng hindi kanya pababayaan. Yan ang aking pinangahawakan. Ano po? Kaya ako'y nakukontento na. Sapat na yung aking paniniwala at paglapit sa kanya patuloy. Ano po? Na ako ay tunay na hindi niya pababayaan. Basta't ako ay nakakonek sa kanya. Galing, ano? So, ang sikreto sa buhay na masaya ay matutong makontento sa piling ng Panginoon. God bless po sa lahat. Ano po? Tayo manalangin, mga kapatid. Panalangin natin na tayo lahat ay makontento. Kasi kahit na sinasabi ko kontento na ako, maaari pa rin ako masilaw sa mas marami pa. Ano? Pero sabi ko nga, mga panalangin ko, kung ako ay ma-reach ko ulit yung kinikita ko dati, ay gagamitin ko sa tama ngayon. Ano po? Gagamitin ko sa tama ngayon. Hindi nung nakaraan. Puro grid yung ginawa ko dati. No? Pero ngayon gagamitin ko sa tama. Ayan. Pasalamat sa buhay at lakas na pinagkaloob ng ating Panginoon, sabi ni Nanay Fina. Sa araw-araw, purihin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yes naman. Purihin natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto. Ano po? Tayo, win or lose, praise God. Ayan, purihin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ayan, si Nanay Nerissa, isa rin siya sa may contentment na. So, ayan, ano po, kapag ka talaga ang pinapasok natin si Jesus sa ating puso, makukontento tayo. Yes, mahirap ang buhay. Yes, meron akong problema sa buhay. Yes, meron akong pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Pero yes, meron din naman akong Jesus sa buhay. Contentment, di po ba? So, one day, every morning, one day plus sa ating buhay, one day minus sa ating buhay. Good. At least, andito tayo ngayon. Naniniwala pa rin sa Kanya at nakakonekta sa Kanya. Yan ang the best na kasiyahan sa ating buhay. Tamang tayo naghihintay sa Kanya. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Isang napakagandang lesson, paalala sa amin sa umaga na ito ay nais namin ipasalamat po sa inyo na kami ay magiging isang pinakamasaya sa mga tao dito sa mundo kapag kami ay kasama po ninyo, napupuri, nagpapasalamat sa inyo, tinatanggap kayo bilang aming kaibigan, ng aming best friend na kung saan aming kakbay sa lahat ng lakad, sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay, sa lahat ng asenso sa aming buhay, sa lahat ng blessings na aming matatanggap, kayo po ay aming kasama. Salamat sa pag-asa na kami ay maaari nyo maging best friend. Maaari nyo kami maging kasama sa aming paglakad. Isang napakalaking pribilehiyo na makasama po namin kayo at patuloy nyo inaabot ang inyong mga kamay. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Sa kabila ng lahat, heto kami ay hindi karapat-dapat, ngunit patuloy niyo pa rin kaming iniibig. Patawad po kung kami man ay naging mahina at natutokso sa sanlibutan na ito. Ngunit kami ito, nakatingin po sa inyo ngayong mga oras na ito, nakapikit ang aming mga mata. Amin sinusukong muli ang aming mga sarili upang kami ay patuloy na tanggapin namin kayo, upang sa ganun magkaroon kaming contentment sa aming buhay. Kami ay mapabilang sa pinakamasayang tao
Maraming salamat sa lesson na araw-araw. Tunay na kami ay nararamdaman namin ang pagbabago sa aming mga puso, na sa piling po ninyo, kami ay magiging masaya. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin na isama sa panalangin patuloy ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ingatan ang aming maghapon, at anuman ang aming gagawin, ilayo kami sa anumang kapahamakan. Ganyan din ang mga magta-travel, yun rin po ingatan kami na patungo sa Pantabangan para umattend ng couple seminar. Ay ingatan po ninyo ang kami 3 couples dito sa Gapan plus sina Pastor Dan ay papunta po roon dito sa South Nueva Ecija District 2. At ganyan din sila Pastor Nelvin at ang iba pang mga couples na napupunta doon sa kanilang nasasakupan. Ingatan niyo po kami, ligtas na makarating doon, at tigit sa lahat, patuloy na pagpapala at biyaya ang maaming maranasan doon sa seminar na yon. At hanggang sa aming pag-uwi, kami po inyo ingat. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran, mga may prayer request. Sama namin si Lilet na siya ay patuloy na ipuwi na niya mapagpagaling na kamay, pagkat siya ay nagpabalik-balik ang kanyang sakit, at naway pagkaloob sa kanyang kagalingan na nagmumula po sa inyo, alisin ang kanyang pag-worry, pagkaloob sa kanilang mga pangailangan, lalo higit sa pinansyal. Amin din patuloy na dinadalangin ang mga Bible students sa aming lugar, ang mga nandyan sa Tabacao, sa San Antonio, kasama na sina Conrado, Generoso, Cando, na isang araw ay matanggap niya ang tunay ang pag-ibig na inialok niyo po sa kanya, at ang kanyang buong pamilya ay magkakasama silang sumasamba. Kasama na rin sina family nila Mike and Martha Mamaril, family na Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sa Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at si Harold. Kasama rin namin ang mga Bible students sa Tabacao at sa San Antonio Explorers dito sa Gapan, mga pinabible studian sa General Tinio, at higit sa lahat dyan sa San Leonardo, ang kanilang munting simbahan nila Ate Rebe at ang kanilang panguna nila Ate Bebe, nila Brother Sunny, ay patuloy niya pong palakasin ang kanilang pananampalataya at ang kapatiran na ito. Karoon sila ng magandang bonding sa isa't isa, at higit sa lahat lumago sa piling po ninyo. Ipagkaloob din po sa kanilang lahat ng kanilang pangailangan, kalusugan unang-una sa higit sa lahat, at gayon din ang kanilang mga pinansyal na pangailangan. At gayon din patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga may karamdaman, patuloy na kalakasan at recovery ang dalangin namin kay Kuya Delphine Cao, kay Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, Ate Lorna, kay Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santis, Ate Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, Ma'am Sheila Kasamurin, si Melo Jane Rona Tibayan, Sister Rona Dora Magana, Sister Nena Salazar, anak ni Brother Reyes de la Rete na si Baby Josiah. Kasama na rin ng comfort sa kanilang family sa pagkawala ng kanyang nanay. Sister Janet Salvado, kasama rin namin sa panalangin sa umaga na ito, at si Sister Adele. Gayon din si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso sa kagalingan ng kanilang pangkalusugan, physical na pangkalusugan. Gayon din si Michael Torrelia, kasama na si Daniel, ang tatay din po at nanay ni Pastor. Kalusugan ang dalangin namin para sa kanila, total healing sa kanilang karamdaman. Si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Martes Dumalia Reto na nagpapagaling pa rin sa mga panahon na ito. Si Brother Arman Reyes, Brother Reynaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pingni Hoyenio, si John Pulcheng, si Jin, si Sister Wendy, si Reynaldo Eusebio, na patuloy na ipagkaloob po sa kanya ang kanilang mga pangailangan, alisin ang kanyang pag-worry, naway ipagkaloob din ng pinansyal ng kanilang pangailangan sa kanyang gagastusin sa kanilang ospital sa operasyon na ginawa sa kanyang paa. At kay din si Sister Percy, Sister Reyes Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, Sister Pichi, na patuloy pa rin nagtitiwala po sa inyo, si Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco, si Precious Kabasog, si Princess Jurquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora,
si Ate Sally Sanchez na patuloy pa rin nagtitiwala sa inyo, Janet Ontivero, Gina T. Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga pangalan na ito namin kapatiran, namin mga minamahal na kapatiran, karamihan ay nasa banig pa rin ang karamdaman na naghihintay at nagtitiwala po sa inyong mga pangako at pagmamahal. Alam namin na kayo ang pinakamarunong at kayo ang magbibigay ng the best para sa amin. Maraming salamat sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad kung kami man ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.